Oo. Sa lahat ng ginagawa mong bagay sa mundo, huwag mo kakalimutan yung sarili mo kasi ikaw lang yung magmamahal sa sarili mo ng 200%. Ikaw, kapamilya dyan sa Pilipinas ng mga OFW. Sana mas ma-appreciate Hi niyo pa kami. guys! Good morning! Welcome to Vlogmas Day 8! Day 8 na tayo and gigising ko lang alas 2 na guys. Kasi nagtulog ako ng alas 10 hanggang alas 2 para makabawi tayo sa ating mga puyat. Sinasamantala ang ating day off. Kasi 2 days off ako, wala ngayong overtime. Masaya naman siya kasi nakakapagpahinga tapos nakakapag-edit pa ako. Pero syempre, pagdating ng sahod, mas malit yung sahodin mo. Pero okay lang, at least kahit papano, twice 2 months and every 1 year nagkakaroon kami ng ganito, walang overtime. Pero okay lang yun. At least nakakapagpahinga yung katawan lupa ako, ano. So, guys, ang aking gutom na ako. Ito talaga dito ang tinapay. Masarap to. Bili kayo nito kung nakakita kayo sa ano. Sa dorm ko to. Or sa bed ko. Pinapakainin to sa table. Gatas, tapos lalagyan natin siya ng oatmeal.
sa Lucena. Sa Katanawan, Quezon. Pesta na dun. December 8. Ganito yung buhay pag walang overtime. 2 days yun. Thursday, Friday, wala akong OT. So, pag wala akong lakad, dito lang ako sa room. Naglalaba, nanonood ng YouTube, kausap ko si or tumatawag sa bahay, kausap ko si daddy. Buti nga, umuwi siya ngayon, may maganda yung signal niya eh. Wala kasi siyang pasok ngayong Sabado. So, Sabado, Linggo, sa bahay siya, may internet doon. Tapos, sa Monday, luluwas na naman siya sa Batangas kasi doon yung training pa nila. Dapat lang, lagi ka may pagkain kapag day off mo kasi anytime na magutom ka. Lalo na pag panggabi, hindi ka na pwedeng bumili sa labas kasi anong oras na madaling araw ka gising, diba? Dapat meron ka mga ganitong pagkain. Stock. Pag hindi ka magutom. Kasi guys, pag gutom lalong nakakalungkot. Nga pala yung pag-usapan natin yung homesick. Ganito na ba itsura ko pag-usapan natin ang homesick? Yung homesick kasi guys, wala namin nag-comment or nag-chat sa akin na, today tulungan mo naman ako ma-overcome yung homesick. Lalo na yung mga baguhan dito. Kasi syempre ako, sobrang ranas ko yan. Alam niyo naman yung kwento ko, diba? Kaya lang kasi, kailangan natin magtrabaho. Diba? Kaya tinitis natin yung homesick. Kasi guys, yung homesick na yan, hindi naman siya nawawala. Kahit na 12 years ka na dito, 6 years, katulad ko 4 years. May mga times na sinusumpong pa rin ako ng pagkakaroon ng homesick. Talaga. Lalo na pag babae, alam mo yung magulo yung hormones namin. May times na, alam mo yung parang napaka-emotional mo, na parang namimiss mo sila, gusto mo na umuwi, gusto mo na naiiyak ka na lang. Tapos yung may times na pagod ka na sa trabaho mo. Gusto mo nang umuwi, parang minsan itatrato ka na hindi maganda ng leader mo, or ng isang Taiwanese, or ng isang Pinoy, or kahit sino. Taiwanese man or Pilipino, or anumang lahi. Yung parang feeling mo, hindi ko na ma-deserve na tratuhin mo ko na ganito. Parang, may times na ganun eh. Kasi kasama sa pagiging OFW, kaya nga, OFW, foreign workers ka, hindi ka doon nakatira. So, ikaw makikisama, ikaw makisalamuha. So, dapat, ready ka sa lahat ng bagay na pwedeng mangyari. Kaya yung pakikisama, sobrang hirap, lalo na sa mga katrabaho, ka-room. Yan, pag nasigaw ka ng leader mo, or pagsabi ko ng leader mo, di mo naman kasalanan, ganyan. Parang, syempre may ego pa rin tayo eh. Parang, nasa isip mo, hindi mo lang wala kang karapatan na sabihin sa akin yan. Pero hindi mo siya masasabi. Kasi nga, wala eh, foreign worker tayo dito sa Taiwan. Isa pa siya nagkakos na homesick. Yung bad trip ka sa work, parang gusto mo nang umuwi, may kaaway ka sa work, ayaw mo nang pumasok, gusto mo nang umuwi, parang, may pinag-aralan naman ako, bakit ako ginaganito dito, mga ganong situation. Tapos, may makikita kang pamilya, masaya, naglumalabas, lalo na mga Taiwanese, laging lumalabas yan. Makikita ka mag-asawa, magkasama, magka-holding hands, may makita ka mag-boyfriend, girlfriend, may makita ka nanay, maalala mo yung nanay mo, tatay mo, kapatid mong bunso, anak mo. Diba ako namimiss ko sobrang kapatid ko, kaya lang, paano pa yung mga magulang dito sa abroad, diba? Yung mga nanay at tatay na iniiwan talaga nila yung mga anak nila para lang magkaroon ng magandang opportunity dito. Kasi alam nyo naman sa Pilipinas, napakababa ng sahod. Pag naman hindi mababa, contractual ka lang, hindi pa naman lahat sumusunod dun sa no contractual policy, diba? So, guys, normal lang homesick kasi kailangan natin yan. Yung homesick ka, ibig sabihin, you will always be reminded na meron kang pamilya sa Pilipinas na kailangan mo suportahan. Kasi kung hindi ka na homesick, kasi hindi mo na sila mahal. Hindi mo na sila nakikita. Okay lang sa'yo na hindi mo sila makita, makausap. At yung mga nga, nasa Pilipinas, kabahan ka na pag hindi ka na homesick yung kapamilya mo dito sa Taiwan. Malamang meron na yung
kinakabaliwan dito. Diba? Wait lang. Kaya, talagang, hindi mo guys masasabi ang sakripisyo ng isang OFW kung hindi ka pa nagiging OFW. Kasi ako nun, hindi ko to naiintindihan yung homesick. Pero once na nandito ka na, akala ko nung sa una lang siya eh. Parang first 3 months, as in talagang umiiyak ako nung gabi-gabi. Pero pagkausap ko sila, hindi ako umiiyak kasi ayaw kong makita nila na nanghihina ako nga. Kasi nga, syempre, ginusto ko to eh, 'di ba? Kung mag-abroad ka, pinili mo naman 'yan, ginusto mo 'yan. So ba't ka iiyak, ba't ka magsisisi? 'Di ba? So baka sabihin ng ganon. Tinatatagan ko na lang yung ko kasi decision naman natin na mag-abroad. So dapat open tayo sa mga ganong pangyayari sa buhay natin na ma-homesick tayo, malulungkot. Pero kahit na nakikita sa mga kapamilya namin sa Pilipinas, kahit na nakikita nyo kami na sobrang, alam mo yung parang ang lakas-lakas namin, ang tatag-tatag namin dito sa abroad. Tanggalin ko lang yung salamin ko para hindi nyo makita yung mata ko, no? Yung ang tatag-tatag namin dito sa abroad, napopost kami sa Facebook ng masasayang picture, masyal dito, kakain doon. Hindi ibig sabihin nun, di na namin kayo namimiss or hindi na kami na homesick. Way lang namin yun para, alam yun, paminsan-minsan matanggal naman yung stress namin sa buhay dito. Kasi yung routine namin napaka-toxic, diba? Dorm, work, dorm. Kaya talagang lumalabas din kami. Pero kapag mag-isa ka na lang, doon mo na mararamdaman yung sobrang miss mo ng family mo. At saka feeling ko hindi talaga nasasanay ang isang tao na hindi ma-homesick kasi siguro magaling lang kaming magdala ng problema or ng emosyon, lalo na yung mga babae. Kasi na kahit na malungkot kami, namimiss ang pamilya namin, parang mas iniisip na lang namin na kailangan mag-focus sa trabaho kasi darating yung time, magkakasama na kami. Pag may sapat na ipon na, makakauwi na ng Pilipinas, makasama na namin family namin. So, yun yung parang motivation mo, diba? Pero, syempre, minsan may dumadating sa buhay natin na hindi mo maiwasan na maramdaman yung homesick. So, dito kasi guys sa abroad, matututo ka umiyak ng walang sounds. Kasi, maririnig ka ng kabed mo, o kaya maririnig ka ng ka-work mo. Minsan, ayaw mo makita na nila na umiiyak ka. Kasi, parang ayaw mo mag-self-pity or kaawaan ka, diba? Or depende na lang kung sobrang close kayo ng kaibigan mo, pwede mong i-share or umiyak ka sa kanya. Tapos, uso din dito umiyak sa CR. Yung pag natrabaho ka, pagod ka na, tapos parang wala kang ginawang tama, maghapon. Sa CR yung iyakan namin. Pag sobrang inis ka na sa katrabaho mo at hindi mo siya pwedeng sagutin, punta ka sa CR o doon ka na lang umiyak. Nakakagaan naman siya ng loob. Iiyak mo lang ng iiyak. Buti nga minsan dito mag-isa lang ako, so walang nakakarinig. May times kasi na masarap iiyak, and then after noon, okay na, magaan na yung loob mo, ganyan-ganyan. Kasi hindi naman talaga nawawala guys yung homesick. Kailangan mo lang alamin kung paano mo siya i-handle. Katulad ng lagi kang tumawag sa family mo. Kung wala ka internet, magpakabit kayo ng internet kasi napaka-importante na communication. Siguro kung wala kaming magandang communication ng asawa ko, baka umuwi na ako. Tsaka sila mama, naglo-load sila para lang makatawag. And nung wala pa silang internet, naglo-load ako ng regular load. Para lang makatawag sa kanila. Kasi grabe. Nakaka-depress yung homesick. O kaya naman, pag may close friend ka, makipag-usap ka para hindi ka ma-depress. Yung magsama ka sa mga positive na tao, wag dun sa negative na tao kasi marami dito negative na tao eh. Doon ka na sumama sa mga positibo para yung sarili mong emosyon hindi mahatak pababa.
lalo kang homesick. Yung mga positive, yung alam mo hindi ka dadalhin sa kasalanan kasi minsan pag homesick ka, mapupunta ka na sa temptation. Magiinom, mambababae, manlalalaki, hahanapin mo yung alam mo yung attention na gusto mo na minsan hindi maibigay ng pamilya mo kasi mahina yung signal, hindi mo makausap. Minsan maghahanap ka ng kausap. So, wag ganon. Wag mong i-divert yung vision mo or yung goal mo or yung emotion mo sa ibang tao. Kumbaga, yung pamilya mo, dun ka lang humugot. Gawin mo na lang ng paraan if ever na mahina ang signal, pakabit kayo or yung kumanap kayo na mas magandang signal pag-usapan ninyo para hindi ma-divert yung emotion mo sa ibang tao at makaiwas ka sa temptasyon at saka sa mga bisyo. Kasi syempre yung bisyo, makaka-apekto yung sa health mo dito. Tapos, naapektuhan yung trabaho mo. Papauwi ka ng Pilipinas, wala ka ng pera. Diba? Tsaka, pinakamahalaga guys is of course yung pananampalataya natin. Kasi, minsan, wala, alam mo yun, parang sarili mo na lang yung inaasahan mo na pagod ka na. And, dun mo talaga mararamdaman na parang sobrang down mo. Ba't ako naiiyak? Ano yan? So, sabi nga, pag hindi mo na kayang kontrolin yung mga bagay-bagay sa buhay mo, basta Diyos mo na. Siya, lahat naman dapat, diba? Siya yung mangunguna sa buhay natin kung ano yung mga mangyayari sa buhay mo. Kung alam mo naman tama yung ginagawa mo, wala kang ginagawang masama, sige, ituloy-tuloy mo lang. At si God na yung bahala. Kasi lahat naman nakikita niya eh. Basta maging faithful ka lang sa Kanya. Tsaka sundin mo yung mga utos niya. Tsaka lagi magdasal. Nako, kailangan yan araw-araw sa trabaho. Kasi hindi mo alam kung anong dadatnan mo sa trabaho. Syempre, tapos magbabiyahe pa, diba? So, talagang prayers lang para malampasan nyo yung homesick dito sa Taiwan. Tsaka wag nyo i-overthink lahat ng bagay. Wag masyadong nasa na kayo pamilya ko, nang ginagawa ng asawa ko, ganyan-ganyan. Basta communication lang guys, tiwala sa pamilya, sa asawa, at sa'yo din sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. Kasi kung papabayaan mo yung sarili mo dito, kasi na homesick ka, hindi ka kakain, hindi ka ba't ka pa pumunta ng Taiwan? Huwag ka na pumunta ng Taiwan or ng abroad kung hindi mo kayang alagaan yung sarili mo. Kasi dito, ikaw lang mag-aalaga sa sarili mo kahit na may sakit ka, masakit yung katawan mo, masakit yung puson mo, sariling pahid, sariling hilot, sariling gamot, inom ng gamot, sariling alaga sa sarili, sariling himas. Kasi, wala eh. Kailangan mong tanggapin yung package ng pagiging isang OFW na kailangan mong alagaan yung sarili mo. Kasi choice natin to eh. Dito tayo nagtatrabaho, diba? So, pag na-homesick ka, isipin mo yung mga blessings na meron ka. Na dami-dami nag-a-apply sa Pilipinas papunta dito sa Taiwan. Pero ikaw, nandito ka na, diba? So, i-maximize mo na tong opportunity na to. Stepping stone mo sa buhay mo para sa susunod, makasama mo na yung pamilya mo, diba? Tiisin mo na lang. Basta prayers lang, guys. Alam mo, malalampasan mo lahat pag ipagpa sa Diyos mo, itiwala mo na lang sa Kanya lahat ng bagay sa buhay mo. Kasi, siya naman ang pinakamakapangyarihan sa lahat, diba? So, kaya niya yung gawin lahat. Basta magtiwala ka lang sa Kanya. And then, guys, isa pang tips paano nyo ma-overcome yung homesick is manood ka ng mga variety show, yung mga comedy, yan sila Vice Ganda, sila Chocolate, si Pokwang, tapos si Tekla. Yan yung mga panoodin mo, yung nakakatuwa, wag yung nakaka-stress sa buhay. Pero minsan nanonood din ako ng halik. Minsan-minsan lang naman, hindi ko naman sinusubay pa yan. Yung mga Korean novela, alam mo, yun yung minsan nakakatulong eh para ma-uplift yung emotion mo. Mabababaw lang siya na bagay, pero makakatulong siya sa'yo para malibang-libang ka naman. Tapos syempre, lumabas ka kasama yung kaibigan mo, kaibigang
or babae, iwasan mo na makipag-close sa lalaki kung may asawa ka na, 'di ba? Kasi nga prevention is better than cure. So, kung mga may babae kang kaibigan, kung sisimba sila, sumama ka, para alam mo, enjoy mo naman yung life mo. Hindi naman ibig sabihin na OFW ka, magsilbi ka, ganyan-ganyan yung pamilya mo, ang asikaso yung pamilya. No. Sa lahat ng ginagawa mong bagay sa mundo, huwag mo kakalimutan yung sarili mo kasi ikaw lang yung magmamahal sa sarili mo ng 200%. Ikaw sarili mo yan, di ba? So, wag mo kakalimutan yon kasi lahat na nga binibigay mo sa kanila. So, yung sarili mo, wag mo naman kalimutan. Hindi naman yung kasalanan na mag-enjoy ka pa minsan-minsan, lalo na kung alam mo wala kang ibang masamang ginagawa. Para lang ma-refresh, enjoy life kasi life is short. Hindi naman natin alam kung hanggang kailan yung lifespan natin, di ba? Hindi mo nga alam kung matatapos mo yung kontrata mo dito. Kaya enjoy life kasi minsan naisip mo na ini-stress mo masyado yung sarili mo na nakakalimutan mo na yung umagang pa lang yun. Blessing na yun sa'yo. Yung paggising mo pa lang sa umaga, blessing na yun. Makausap mo lang yung family mo sa telepono, blessing na agad yun. So, i-appreciate nyo yung maliliit na bagay para maiwasan nyo maging negative, ma-homesick. Alam nyo kasi negativity, nagiging cause siya ng homesick Sobrang miss mo yung family mo. Tapos nagiging negative ka na, ganito, ganyan, gusto ko na umuwi. Pero kung hindi mo na kaya at alam mo sa sarili mo na baka magpakamatay ka na dito, umuwi ka na lang. Baka sabihin mo lang pinipilit kita dito mag-stay. So, nung sa mga papunta dito, tanungin nyo muna yung sarili nyo kung kaya nyo ba ang homesick. Homesick na hindi naghahanap ng kalinga sa iba dito ha. Yung homesick na titiisin mo hanggang sa magkita na ulit ka ng family mo, mabuo na ulit kayo. Diba? Yun yung masarap sa feeling na after all these years, makakasama mo na sila na nag-intay ka, nagtiis, nagtiyaga. Kahit di ka man siguro maging super yaman, kahit pa paano naging maayos yung buhay ninyo, doon mo makita lahat ng sakripisyo mo parang worth it. Diba? Worth it lahat kasi sobrang laking sakripisyo ng oras. Oras, hindi mo na yun maibabalik So, sana yung mga kapamilya dyan sa Pilipinas ng mga OFW, sana mas ma-appreciate nyo pa kami. Yung sana pagtawag namin, hindi agad problema. Sana pagtawag namin, yung, kamusta ka na, anak? O, kumain ka na ba? Alam niyo, malaking tulong kasi yun yung gusto namin tumawag sa inyo kasi gusto namin gumaan yung pakaramdam namin, hindi lalong bumigat. Hindi naman to, in specific sa family ko guys, in general naman to. Yung pagtawag mo, nako, wala na kaming pera dito, magpadala ka na. Oy, ano, yung anak mo wala nang diaper, wala nang gatas, ano, wala ka pa bang sahod dyan? Hindi pa I love you dun sa asawa, inaaway nyo na. Ano, nasan ka, ha? Sino kasama mo? Yung duda-duda. Huwag lagi nagdududa. Hello, kamusta ka na dyan, mahal? Kumain ka na ba? Lambingin nyo naman. Tsaka yung pag nagpapadala ng pera, pag kakasahuda na, yan, dami-dami yung nag-chat-chat, no? Guys, it's in general, okay? Hindi naman to specific. Dami na, kamusta, ano, anak, kamusta ka na? Kumain ka na ba? Magpadala ka na ba? O pag naipadala na ng anak, wala nang ma-receive na chat si anak. Nay, ano, nakuha nyo na ba? Na-claim nyo na ba? Ay, oo, dito na, nakamimili na kami. Wow, hindi mo lang nagsabi na nakuha na pala yung pera. Ikaw, mag-aalala ka kung nagkamali ka ba ng sulat dun sa padalahan. Nagkamali ka ba ng account number? Diba? So, sabi ko nga, it always two sides pag mga magkakalayo. Hindi lang sa mag-asawa, sa pamilya. Alam nyo kasi, doon nanggagaling yung strength namin sa inyo, sa pamilya namin. Kasi, most of us naman kayo yung dahilan ba't kami nandito, diba? Para mas mabigyan kayo ng mas maayos na future, mas makaipon. So, maliliit lang yung bagay na yun. Nasa na kahit gano'n nakatagal dito yung asawa mo, o yung anak mo, wag ka magbabago na kumustahin siya, paalalahanan siya.
Kasi kailangan namin yun, guys. Siguro hindi lang namin, minsan, lalo ng mga lalaki ha, hindi nila na-express yung sarili nila sa mga asawa nila. Kasi ayaw na nilang mahabang usap ng mga lalaki. Kasi lalo na pag mga lalaki, pagod na yan, di ba? So, ayaw na nila ng diskusyon, yung asawa nila pagtawag nila, hello ma, ano, saan ka na? Anong oras ka umuwi? Kanina pa ako tumatawag sa'yo, yung anak mo dito, wala ng pampers, wala ng gatas. Tirik na yung mata namin sa gutom, wala ka pang pinapadala. Mga ganun, sakit sa tenga nun, guys. Di ba? Kung ikaw yung lalaki, gaganahan ka pa magpadala. Ayusin yun naman yung pakipag-usap nyo pag tumatawag yung asawa nyo galing abroad. Kasi hindi nyo alam kung ano pinagdaanan yan maghapon. Hindi nyo alam kung nasigawan ba siya, kumain na ba siya, nag-overtime ba siya. Kasi hindi naman lahat sinasabi ng isang OFW. No, kasi nungaling din kasi mga OFW eh. Magaling